Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Andrew Busito. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Sa iRadio mga husay nagagamanga, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi magpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
ibabaw, dami na kasama at dumadaming mga taong naliligaw ng landas. Di alam ang pupuntahan, di alam kung sila'y nasan. Ano ang dapat mong gawin, kapatid ko'y tulungan mo. Saan sila patungo, kapatid ko'y akayin mo. Patungo sa impyerno at kalye, liko-liko. Di alam ang pupuntahan, di alam kung sila'y nasan. Ano ang dapat mong gawin, kapatid ko'y kumilos ka. Pakilala mo kung sino ang kaibigan mo. Pakilala mo kung sino umakay sa'yo. Maging ilaw at sin, maging ilaw at sin tayo. Give it up for our guest performer tonight, Jeremiah, Herbs, DJ Peter, and Yahoo!
Pakilala mo kung sino makay sa'yo. Pakilala mo kung sino kaibigan mo. Pakilala mo kung sino makay sa'yo. Paging ilaw at sin, paging ilaw at sin, ilaw at sin, ilaw at sin tayo. Alright, yan ang Soul R Band, Ilaw at Asin. Good morning Metro Manila at magandang gabi Los Angeles. It's iRadio Time Friday at tayo muli ay magiging papawid at balik na naman po tayo. Siyempre tonight, meron po tayong mga exciting na activity ngayon ng mga kababaihan. Live po tayo na mapapanood natin sila dyan sa Sipag, Caloocan City. Kaya steady lang kayo dyan. At tonight, makakasama po natin Pastor Michael Jezreel Nervates. Abangan po natin yan mamaya. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik, sayang oras. Umpisa na natin at ang mga kababaihan ay bising-busy dyan sa kalye ng, ano bang tawag sa kalye na yan? Oo, sa Sipag. At may mga aktibidades silang kaganapan dyan ngayon. Kaya mamaya, steady na kayo dyan. Yung mga nagmo-morning breakfast na dyan. Oy, dali-dalian. Ang pagkain, nguyain may mabuti ha. Huwag yung lunok ng lunok. Porque libre yan eh. Baka bumara sa lalamunan. Ay nako, hindi ko nakuha yung mga pangalan. Talaga hindi ko nakuha. Anyway, Elaine Gonzalez. Good morning, Elainsky. Una lagi sa pistahan. And we have yung ating kananayan. Grace Kabigting. Hello there, Grace. Rochelle Bonete. Sino ba nandiyan? Pastor Sam, good morning sa iyo. Yeah, Merry Christmas. Natanggap mo na ba yung alam na this? Sige, yun na yun. At syempre, andyan din si Ami Bito. Hello, Ami. Galing ata sa Parlor. Nagpa-sexy. Nagpa-beauty ang lola. Sino mo nandito? We have Mami Plosser. Good morning po. Ang ating Koreanang pastora, the one and only Pastora Elaine Gonzalez. Ayan. At syempre, Ami Bito, good morning din sa inyo. We have married Jolette Rodelas. And of course, Mel Cruz and Mary Jolette. Nabanggit na natin yan. Ako, marami ako nalagpasan. Rachelle Bonete, yan ang aking masipag na assistant. Sana all. Yung mga masisipag nating mga tauhan, may bonus sa akin yan. Kaya talaga naman, blessing yan upon blessing ang darating dahil tinutulungan ako. Ewan ko ba dyan, yung iba natutulog lang sa pansitan, Siyempre. Pastor Maribik, good morning, Pastora. Sama-sama kayo ngayon dun sa Sipag, gulo-gulo ngayon dun sigurado. Kung nandyan sana ako at mapapasyalan ko yung pinagmamalaki nilang mga tusok-tusok na dyan, paninda. Yung mga, tawag yun, mga fishball, kwek-kwek, isaw, Jollibee, pritong mga fried chicken,
yung sikat ngayon dyan, napakarami makakain daw dyan sa lugar na yan, ano. Sayang, wala tayo. Hindi bale. Next year's, nandiyan dyan ako. Kasama rin si Mamsi. Marami naghahanap kay Papsi, pero sorry po, alam po naman ninyo, trabaho lang po ang ating kailangan gawin para makaipon ng maigi para sa ating pagbabalik dyan ay lahat tayo mag-enjoy, di ba? Ganun lang yan. Life is short. Enjoy to the fullest kasama ang Panginoon sa lahat ng gawain. Kaya huwag tayong patulog-tulog dyan. Marichu de Jesus Gamos, good morning. Nanay Marichu. And NMG. Dumadami na tayo ngayon dito. Ayan na sila, pumasok na. Oy, ala. Uy! Kita nyo na. Live po tayo. Nakikita natin na sipag. Ang daming mga kabataan daw. Mga bata. Mga bagets. Aba? Ang saya-saya naman dyan. Uy! Sino yung mga... Hello guys! Hello! Aba? Nagbibilang ng salapi, oh. Tingnan mo yung mga yan. Nagbibilang ng pera. Buti pa sila. Ay! Ayan pa yung isa. Oh. Aba? Dalawang camera nakatutok sa kanila. Okay. At steady lang kayo dyan. Maya-maya, umpisa na tayo para maparami. Ano? May pag-games pa ata sila dyan. Ano? At balita ko yung ating pastorang Koreana ay maghahagis na naman ng limpak-limpak na naman na salapi dyan. Ano? Kaya ihanda ninyo, maglagay kayo ng helmet. Baka bukel lang aabutin ninyo. Ay. Oh, mayroon pa isa nun. Nag-aaway yung mga bata. Oh. Ayan. Hello. Ayan. Ay, nako. Sayang, ano. Pastor Sam, mo. Susunod tayo naman maglalagay ng ganitong klaseng, programa. Puro kalalakihan naman ang gagawin natin. Ayan, lahat ng mga pastor, mga binatang mga kalalakihan. Mga binata daw, oo. Gagawa tayo ng kaganapan dyan. Pero wag naman sa sipag. Tapos na sa sipag. Kuha naman tayo sa ibang lugar. Gawin natin sa sa malapit lang. Dyan siguro sa Bohol ba yun sa inyo? Yan. Diyan na lang natin gagawin. Naglahat sila. Nandiyan dyan na, oh. Kagabi pa sila nag-overnight dyan, eh. Oh, uy, ayan pa isa, oh. Oh, kita mo yan. Kagabi pa sila nag-overnight na mga kababaihan pa yung sama-sama silang natulog dyan. Ayan ang mga bata, oh. Hello, kids! Naririnig ba tayo dyan? Ay, gising! Sa Bataan. Oo, dun tayo sa Bataan. Galing na ako dyan nung araw, yung Corregidor. Bagets pa ako nun, mga siguro 7 taon na nakarating na ako ng Corregidor. At diyan kami nag-swimming noon. Yung nakita ko yung estatwa ni MacArthur. Ayan. Ay. Hello kids! Hello! Ayan. Aba. Ayan. Mga nagugwapo ng mga batang ito. Ayan. Ay. As usual, kada ganitong oras pagod si Papsi, no? Pero sige, nakita ko kayo, laban tayo. Umpisa pa lang ng trabaho ko yan, Pag siguro na na ako, permanente ng kabisado ko na yung mga trabaho ko, mas lalo siguro pagod pag-uwi. Pero siguro by that time, nandiyan na si Mamsi na aalalay sa akin. Ayan. Okay. 10 minutes na lang. 10 minutes. 10 minutes na lang. Mag-umpisa na tayo. At mamaya konti, tatawagan natin sila. Ayan, nasa background, no? Oh.
Daming bata. O saan nyo nakuha yung mga batang yan? Alam ba ng mga kananayan yan? Nanandiyan sila? Ha? Corridor, sakop na ng Cavite. Hindi na po Bataan. Aba, kailan pa nangyari yan? Sa history, ang corridor, dyan lumanding si General Douglas MacArthur. Paano naging Cavite at yan sakop ni Aguinaldo ata yung Cavite. Oh. At saka ni Tiagong Akyat. Yung may anting-anting. Paano naging Cavite na ngayon yan? Okay. Ready na kayo? Ready na kayo? Ay, hindi ako naririnig. Narinig mo kami? Hindi mo kayo nadidinig. Hindi pa naayos ni... Ayun ako. Ako nadidinig Ano? ako dyan. Ha? Wala akong marinig. Wala kang madinig. Ayan na. Ang ingay ng mga bata. Siyempre. Ang dami. Nakikita mo sila? Okay, Nakikita mo ba start na sila? tayo. Start na tayo. Okay, umpisa na natin para mapaaga tayo at sigurado mahaba-habang kamustahan ito. Narinig mo ba ako? Oo. Ay, ako naririnig niya. Okay, dito, sandali ah. Hindi, dito na lang. Ako din na, paano ko mag-ano para kay Hello Papi ko sila. Ha? Ay, itatapat ko sa kanila. Bakit di ako Ah, nadidinig? sige. Ayan. Ang dami mga bata yan, oh. Oy, kumain na ba yung mga bata? Ano oras na dyan? 11:23. Ba't tanghalian na? Oh. Ito, papakita ko lang. Okay! Hello, Papi! Hello, guys! Hello! Ayan. Merry Christmas sa inyo dyan! Hello! Merry Christmas daw. Ay, station na din Okay. ako. Station na din ako. Station ID na. Okay, cut na. Magandang araw po sa lahat. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipinas. Maraming salamat po. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Oras po natin, meron tayong 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng gabi at live po tayo nagpa-broadcast dito sa Bellflower, California, USA. Ayan, at 11:24 naman dyan sa Manila. Guys, ito na, live na tayo sa Manila ngayon. Sipag station, come in. Andiyan na ba kayo? O biglang nawala? Ayan na. Pasok. Ayan. Dito, kuya. Dito. Ayan. Eto na. Hello. Anong balita dyan sa kinalala Eto. Eto na ang ating mga kids ngayon. Ayan, hello, Papi kayo. Hello guys! Hello! Merry Christmas sa inyong lahat! Late yung ating Christmas, ano? Diba, saya-saya. Ang dami nila, oh. Hello kayo dyan. Hello! Nadidinig ba ako dyan? Wala, hindi ako. Hello! Naku, tingnan mo naman yun. Ang cute ng mga bata. Andiyan ba yung anak ni ano pangalan? Negra Pipita, yung mataba? Si Pipita ba yun? Wala dito. Ay, wala. Oh. Wala siya. Sayang. Pero, may sound ba dito? Oh, ayan. Walang sound dito sa kanilang speaker. Kaya,
Pero yung monitor, inaayos ni Pastor Kiko, ayun na. Pero ako, tripig ko sila. Ayan. Ito yan sa cellphone ko ngayon. Oo. So hindi pa Dami ako yan. anak ko. Ito yung kanina mga chip. Ilang mga bata yung na Ayan, si Pastor, ayan. hello. Ay, naku talagang ating Koreanang pastora. Oh, live. Kayo ba yung mga nakatulog ng maigi? Ito pa. Oh. Ito kami lahat. Lumabas kami. Hello guys, hello. So ano bang meron ngayon dyan? Bakit napakarami mga bata? Hello, Pakshi. Hello. Ano ba ang kaganapan? Bakit marami mga bata dyan? Ma'am, ano ngayon? Mamimigay tayo ng mga slippers and snacks. Okay. Thank you kay Sister Evelyn Macaraeg. Ayun, shout At out syempre, kay ang Sister Cross Evelyn. Culture. Kanina sa Cross Culture, maraming salamat. Pastor Toots and Sister Oyi. Sister Evelyn Macaraeg. Mhm. Ka opportunity at kahit paano makakatulong tayo ng konti sa mga batang ito na most of them are less fortunate. And thank God dahil nabigyan tayo ng pagkakataon. Maybe next time we will do it again. Mas matindi. Mas mayawan Diyos. Pagkakalob niya lahat yung mga kakailanganin natin. Oo. Ayan. Kaya masayang-masaya kami lahat dito. Pero pagod And ha? sometimes, yeah, pagod pero okay lang. Medyo emotional lang ako kanina nung nakita ko yung lugar nila. Napakasakit makita dahil tayo ay gumagastos araw-araw na mas malalaki. Pero hindi natin nabibigyan talaga to. Kaya yung mga nanonood na nandyan sa Amerika, sana makatulong tayo sa kanila sa maliit lang na paraan. Masaya na po sila doon. Meron pa nga yung batang nakahubad lang, yung iba walang diaper, ano lang sila, ganun lang. So, masakit sa dibdib, but ganun talaga. But, isa tayo sa hopefully makatulong sa kanila in our own little way. Basta ko, ipoprovide ni Lord. Kaya, nananawagan ako sa mga viewers natin na medyo meron naman kayong konting maibibigay. And I make sure na itatrust nyo kami dahil mapupunta po sa tamang papupuntahan. Amen. Ayan. But first of all, we want to thank our Lord Jesus Christ dahil sa binigay niya sa opportunity na to. Siya ang nag-provide ng lahat. Ginamit niya mga taong magbibigay sa atin ng ganitong, para makarating tayo sa ganitong activities. Yeah, thank you, Sister Evelyn Macaraeg. Thank you din kay Cross Culture for always supporting us. And marami pa. Salamat po. Yes. Thank you sa lahat na gusto pang tumulong in the future. Babalik po tayo uli dito na maaring hindi lang ito. Sabi nga ni Abel, yung kanyang prayer, extend our territory, yun lang naman. So hopefully, maging ganun pa yon. Okay? Okay, so magpipicture na lang kami mamaya para sa mga pamimigay natin ng mga slippers and snacks. Tsaka siyempre, pasalamatan din natin ng sipag, yung mga kasama natin thank sa you sipag. sa sipag, of course. Thank you sa sipag dahil silang tumulong dito, silang ma-contact natin para mahanap natin itong mga batang to. At thank you dito sa, siyempre sa kanilang senior pastor na si Pastora Floser Cordero. Thank you po, Pastora. Thank you kay Pastora Ellen Gonzalez. Thank you kay Pastor Kiko Gonzalez. At siyempre, mention na rin natin Pastora Maribik. Pastora Maribik, Lejano Cruz, si Mel Cruz, si Lala Carmina, si Ellen Gonzalez, si NMG, of course, si Rejoice, sino pa, si Jocelyn Pena, and yung mga youth na sila ang nag-prepare nung
ng mga snaps natin. Ayun. Ayan. At sa lahat na hindi ko nabanggit, thank you so much. Ayun. Ayan, thank you sa inyong lahat. So, ulitin, pagbalik natin dito, maybe in a year or two, basta kung anong will ni Lord. Oh. Ayan, all glory belongs to our God. Thank you Amen. po. Oo. Okay. Pwede Hanggang natin sa tawagin muli. yung ating Pastor Floser para ipag-pray natin yung mga bata. Okay. Okay. Pastora, pray ka daw. Ayan na si Pastora. Bibigay ko muna. Eto, dito na lang po kayo. Dito na lang. Ayan. Good morning po. Good morning. Sige mga anak, tahimik muna tayo. Manalangin muna tayo, ha? Okay lang? Magpapasalamat tayo sa Lord dahil may nagmamahal sa ating lahat, ang Diyos, sa pamamagitan ni Ma'am Shi at ng iRadio. Amen ba? Sige, isang palakpak muna para sa Lord. Close your eyes. Close your eyes. Dakilang Diyos, aming Panginoon, papuri ay sa iyo sa isang banal at napakagandang umagang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa binuksan ninyong pagkakataon upang maihatid ang pag-ibig ninyo sa pamamagitan ng iRadio sa aming mga kapatiran dito po sa paligid ng Sifag. Salamat po sa kabutihang loob mo na patuloy naming nararanasan. Patuloy naming itinataas sa inyo ang programa ng iRadio at ang lahat ng kanilang dakilang hangarin para makaabot ng mas marami pa sa kanilang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Pagpalain mo po ang mag-asawang Paskwa at ang lahat po ng umaabot ng mga pangangailangan ng iyong bayan. Papuri, pagsamba ay sa iyo, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, tayo ay magsabi ng Amen. 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 Thank you, Papsi. Thank you po. God bless. Ayan. Yan. Thank you, Pastora. Thank you Okay. po. Pinakain na ba yung mga bata? Pagkain na. Ayan yung kanilang mga pagkain. Ay. Marami silang pagkain. Ba, very And good. then, yung mga tsinelas, nakita mo na yung mga tsinelas. Hello. Ayan. Oy, gwapo. Siyempre, Sino yung gwapo na yun? No? Pastor Suka. Sino yung pogi na yun? Sino yun? Okay. Ayan, magulo dito. Ang gugulo ng mga bata. Oo. Ayan. Ako, Masaya sila. hindi natin Masaya, meron hindi pa natin dito. sila nadidinig eh. Kaya sayang, sana mayroong microphone na na Oo nadidinig nga. natin sila. Oo. Okay. Sige. Tapos na ba yung activities Again. ninyo? Nabigyan na sila ng mga sinelas. Ayan. Kaya, siguro, yung mga luma nating mga gamit dyan, magre-raise tayo ng fund, bibenta na para magkaroon ng fund, additional, then encourage doon natin iba kung sinong gustong mag-donate Mhm. para sa ganitong gawain. Kailangan dito, lalo sa mga batang yan, Mhm. wala Tama. silang damit, kahit na underwear, wala sila. Oh my gosh. Talagang nakakaantig ng puso na nasasaktan talaga. Okay? So, hanggang sa muli. I'll see you soon. Ayan, Okay, ingat ka sige, dyan, sige. ha? Okay, sige. Ingat Okay. kayo dyan. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na Thank kayo. you. Bye-bye na. Sipag. Bye-bye. Ay, naku mga bata. Mga pinagpala kayo. Sige. Sige. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Ingat ka. Sige, ingat kayo Okay. dyan. Alright, bye-bye. Paglilid. Bye-bye. Alright, thank you. Yan po ang live natin dyan sa Sipag, Caloocan City. At nagkaroon ng project po ang Sipag with the iRadio na tumulong sa mga less fortunate na mga bata. At nanawagan po tayo sa mga nanonood ngayon sa ating programa. At nakita po ninyo yung mga bata na ito na talagang hirap na hirap. Nabanggit po ni Ma'am si kanina, walang pampers o walang lampin, yung mga nakahubad na mga bata naglalakad, walang sinelas. Kung meron po tayo maitutulong kahit
barya lang po, pero pag yan pinagsama-sama natin yan, malaking bagay at marami pong matutulungan. So yan po diyan natin na dadala lahat ng proceeds ng iRadio ng monetary na nakukuha po natin at mga nagdo-donate sa atin, lahat po yan diyan po napupunta sa mga nangangailangan diyan sa ating Pilipinas. Kaya mga lumang damit po, pangbata, matanda, sapatos na damit na ano man ang basta may bibigay nyo, ayan po pagsamasamahin natin at lahat yan ipapadala natin sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Ayan po. Yeah. Kaya napakalaki pong tulong yan mga binigay nyo. Especially shout out po sa Cross Culture Community of West Covina, Pastor Toots and Sister Ohi, and of course kay Sister Evelyn. Maraming salamat sa mga naitulong ng malaking bagay po. Ayan, yun nakarating sa mga nangangailangan. And God's will next year po ay we are hoping mas lumaki pa ng ating makukuhang o maiipon nating na mga ipapadala sa Pilipinas. At nasa ganun, madagdagan pa rin natin yon mga batang matutulungan dyan. Okay, tuloy-tuloy tayo ngayon. At syempre, tawagin na natin ang ating buting guest pastor ngayong gabi, Pastor Michael Jezreel Narvatos. Andiyan na ba, Pastor? Pakasok na po. Ako'y talagang, pag nagsasalita si Ma'am si kanina, parang nararamdaman ko yung nakikita at maluha-luha na naman alam niyo si Ma'am pag nakita ng mga ganyang mga bata talagang maano ang puso niyan madaling pusong mamon ika nga at tama minsan gumagastos tayo rito ng mga kung ano-ano na wala namang pag inisip mo, pwede naman palang kahit na maliit na bagay o na kinikita natin, pwede naman natin ibahagi doon sa mga nangangailangan. Minsan ganun, para mo nakakonsensya ka, ginagastos na lang natin yung mga yung pananalapi natin sa walang katuturan. Tapos, samantalang itong mga batang ito na mas kailangan nila ang tulong, lalo sa pag-aaral, ay hindi natin sila matulungan. Ayan, Pastor Michael, magandang morning. Hello. Magandang umaga po. Oo. Kamusta kayo Natuwa dyan? po ako doon sa nanood. Nakalimutan ko po ako po pala mag-share. Natuwa po ako sa mga bata. Nanonood po ako. Ayan mo, yan ang project ng ng Sipag at saka ng iRadio ay nagtulong-tulong po tayo para matulungan natin yung mga batang nangangailangan at syempre sila naman talagang hirap na hirap talaga at nung nakita niyo yung mga bata na yun, sabi nga ni Ma'am naglalakad daw ng nakahubad lang. Nako. Caloocan po yun, Papsi? Oo, sa Caloocan yung Sipag na yan. Grabe, nakakatuwa po. Oo. Kaya nga mas maganda rin kung lalagyan din natin ng konting Bible study, mga bata, bigyan natin ng konting tama po. Yung pag-aaral o para matutunan nila yung ang Panginoon, di ba? Importante. Yes, hopefully makapag-pray natin diyan naman sa susunod sa inyo. O di ba? Hopefully next year diyan naman kasi next year ay plano naman natin maghanap ng ibang church din na mapupunta. Kasi ang plano namin supposed to be, kung ako yung nakauwi, at magpupunta tayo ng mga church hopping tayo. Magpupunta tayo ng iba-iba mga churches, bibisitahin natin, katulad din sa inyo. Unfortunately, ay tinawagan tayo sa trabaho, kaya na-postpone o na-cancel yung aking pagbalik dyan. So, by next year siguro, God's willing. Ayan, God's willing. Yes, glory to God po. Ayan. Nako, kamusta na yung ang church niyo diyan? Marami bang diyan na makabataan din, mga bata na nagche-church o puro Ayo po, grabe po. Actually, yung church po namin, Papsi, po siya. Para po siyang part ng depressed area part po. Uy. Katapat po namin yung court. So, planning po kami na feeding program po sa mga bata. Ayan. Po sa tapat ng court. Ayan. Oo. Mga ganong saan ba lugar yung sa inyo? Sa Novaliches ba yan? Sa Uyo po. Sa Uyo. Oh, yeah. I remember. Sa Uyo nga. Oo. Oo.
may mga kakilala ako dyan sa Uyo. May simbahan dyan ng, anong tawag ng simbahan dyan na parokya ng pagkabuhay. Pagkabuhay ba yun? Tama ako. Tama. Oo, yan. Sabi ko na kasi may mga kakilala ako dyan sa bandang lugar na yan. Ewan ko kung nandiyan pa sila. No? Di ba may sementeryo din dyan sa lugar na yan? May sementeryo din dyan? Apa. Oh. Bagbag po. Tama ako. Pagbag ba? Tama. Oo, see? Kasi nung mga teenager ako, active kasi ako sa noon, yung tawag dito, yung mga Bible studies din. Sa Catholic Church, kami yung tawag dito, katekismo. Yan. Katekista po. Katekism. Oo. Nung kasi nung araw, yan ang nababarkada kami sa mga nagpapari. Yan ang mga teacher namin nung araw. So, kaya madalas kami diyan sa lugar na yan dahil ang mami ko rin ay diyan din nag-church nung araw diyan sa simbahan ng pagkabuhay. Ayan. Bueno, umpisa na natin 'tong magandang mong topic, itong araw na ito, yung may share ngayon, it's about ordinary obedience. Ordinary ba yung obedience? Extraordinary po. 'Di ba extraordinary? Oo. Yes. Ito is from the book of Acts 5:17 to 42. Okay guys, please take notes. Stay tuned lang kayo, huwag kayong aalis. Meron tayong naka-tune in dito. At pagka ay mag-take notes kayo. Okay? Pastor Michael, umpisa na po natin. Opo. Magandang hapon po. Umaga po sa atin lahat. Wala pa po lang 12:00. So bago po tayo mag-start, tayo po manalangin po muna. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa umagang ito. Salamat po sa buhay po, Panginoon, ng mga tao na nandito ngayon. Ikaw, Panginoon, ang siyang magturo sa amin. Ngayon pa lang, Lord, yung tagumpay, Panginoon, ng iyong salita, Lord, ay mangingibabaw na po agad sa aming puso't isipan, anumang Panginoon, yabang, anumang Panginoon, pagmamalaki at pagmamagaling, Lord, ay alisin niyo po muna, Panginoon, sa aming buhay. Bagkus, Lord, yung pusong masunurin, pusong marunong makinig, at pusong marunong, Panginoon, magpabago, Lord, ang yun po ibigay mo sa amin. And let your Spirit, Lord, we acknowledge you to move upon us, lahat po na nandito ngayon. Kaya maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Actually, ang ganda po ng topic na to kasi kung maalala nyo po, tinuro ko po kasi nung nakaraan is obedience matters. So, hindi nyo po naalala po natin lahat yun. Napaka-importante po ng obedience. Actually, dito po sa verse na to, bago po natin pag-aralan itong Acts chapter 5, kung meron po kayong Bible, pag-aaralan po natin yung hanggang 17, hanggang 42, pero hindi po natin babasahin lahat. Alam ko naman po yung iba po sa atin, yung iba sa atin ayaw nagbabasa na mahaba, yung iba gusto na ikinig. So, napakaganda po nito. Bakit po naging extraordinary po yung obedience po dito nila Peter, nila Peter at John. Bakit po? Kasi po, babasahin po natin, yung Acts pa lang po, from the Acts chapter 1, kung makikita po natin dito, ipinangako po ng Panginoong Hesus sa mga disipulo, na wait for me, sabi doon, wait for the promise of the Holy Spirit. Ang sabi po doon sa Acts chapter 1. At napakatindi po nito, when you receive the power, yun na po yun, no? Yun na po yung power po ang ni-receive nila. At Acts chapter 2, dito na po na-receive nila ang banal na Espiritu sa Day of Pentecost ng mga disipulo. Doon sa upper room po yun. And sa Acts chapter 3, nung na-receive po nila ang banal na Espiritu ng mga disipulo ni Kristo, sila po ay Peter at John po, naglalakad po sila doon sa templo at may nakita po silang lame. Pinagaling po yun, gumaling po yung lame at nagtatatalong po yun eh. Tapos po, sumama po silang pumasok doon sa Solomon Porch, yung sabi ko pong temple ganina. And sa Acts chapter 4, pag-aral niyo po mabuti yun kaninang binabanggit ko po ay nandun po sila sa Solomon Porch, nagtuturo po sila Peter at saka po si John. At po sila ng mga mga Saduceo. No?
At sila po ay pinut po sila sa custody. Nilagay po sila sa custody o parang kinulong po sila. Kasi kino-question po sila, anong ginagawa nila? Nagpapagaling sila. No? Anong Amen. ginagawa nila? Bakit We hope you were ginugulo daw blessed nila with our yung deep isip ng dive mga into tao? God's Word today. Wala po May silang makitang pruweba, yung katunayan na meron po silang ginagawang mali, pinalaya po sila. Acts chapter 4 po yun, ha? Acts chapter 5, ito na po yun. Dito muna pag-aaralan po natin. Meron pong nangakong dalawa na si Ananias tapos si Sapphira. Sila po ay namatay on the spot kasi hindi po tinupad o hindi nila sinunod yung pangako nila. Pangako nila sa Panginoon. And they died instantly. At ito pong pag-aaralan natin, yung Acts chapter 17, verse 42. Actually, magkadugtong po niya yung mga story na to. Kaya ako po binanggit. Kasi napaka-importante. Kasi po, ang pagsunod lang, madali lang po ang pagsunod eh. Ang sabi po rito, basahin po natin sa GNT version, Acts chapter 5, verse 28-29. Sabi po rito, we gave you strict orders. Based sa Acts chapter 2, na kinostody po sila, inutusan na sila na huwag na magturo. In Acts chapter 5, verse 28-29, ito na naman. We gave you strict orders not to teach in the name of this man. Sino po yon? Si Jesus. He said, but see what you have done. You have spread your teaching all over Jerusalem. Sabi po ng mga Saduceo. And you want to make us responsible for his death? Pabira, no? Sinasabi nyo, kami yung responsable sa pagkamatay ni Kristo? Grabe, no? Ang sabi ni Peter sa verse 29, Peter and other apostles answered, we must obey God, not men. Grabe po to. Habang pinabasa po ito, isabi doon, napakatindi na sinasabi nito na we must obey God rather than men. Ang word po na obey doon, ang Greek word po ng obey doon is peitarkeo. Pag sinabi niyo pong peitarkeo, hindi lang po itong pakinggan lang. Listen po yung sinasabi po dito ni Peter, yung obey dito, bakit namin kayo pakikinggan? So, ibig sabihin, yung sinabi nyo, okay na yon. Yung po yung sinasabi po nila Peter dito. Hindi. We must follow. Ang sinasabi po, kung babasahin po natin to na napakalinaw, bakit namin kayo pakikinggan sa sinasabi nyo? Ang ginagawa namin ay sumusunod kami sa pinag-uutos nung pinako nyo sa krus. Kaya po nagagalit yung mga Saduceo. Kasi na sinasabi nila Peter, bakit? Sinasabi nyo lang. Namin, sinusunod namin yung sinasabi ng Panginoong Hesus. At ang maganda rito, yung peitarkeo po, ito po ay galing sa peito. Pag sabi nyo peito, it is to persuade, to convince, to trust, to have confidence. Yung arko po, ito po tinatawag the rule. It means, ang ibig sabihin po ng sinasabi dito, bakit po naging extraordinary obedience yung title po natin? At bakit extraordinary obedience? Yung ginawa po nila Peter dito. Why? Because we are confident, we are convinced, we are persuaded, and we have the trust that the rule in the beginning of what we are serving is important. Kumbinsido kami na itong ginagawa namin na pagsunod sa kalooban ng Panginoong Hesus ay walang sino mang pwedeng humadlang. That's why our title is Extraordinary Obedience. So it means kahit anong sabihin nyo, wala kaming pakialam. Basta susundin namin yung pinapagawa ni Kristo sa amin. At napaka-importante po nitong obedience na to. Kasi po marami pong mga Kristiyano ngayon na hindi na po sumusunod. Pwedeng nagsisimba, pwede hindi naman sumusunod. Pwede naman pong nagbabasa, hindi naman po ina-apply.
Pwede naman pong nananalangin, wala naman pong actions. Kaya nga sabi po ni James, faith is dead without action. Faith without action is dead. So napaka-importante po rito. Marami na po tayong napakinggang salita ng Panginoon. But the question is, sinusunod po ba natin yung pinapasabi po ng Panginoon? Baka po magaling lang tayong magturo, pero sablay tayo sa application. Baka magaling lang po tayo gumawa ng preaching, pero hindi naman po talaga natin naranasan. Baka hugot na lang po tayo ng hugot ng turo ng iba. Baka nakalimutan na nating kailangan natin pong i-apply. Baka nakikinig lang tayo sa inuutos sa atin ng mga leaders natin, mga pastors, pero baka hindi naman tayo sumusunod. Alam niyo po bakit po naging extraordinary? Kasi pini-persecute sila. In Acts chapter 4, kinulong na nga sila, kinustody na nga po sila. Pero bakit nagpatuloy pa rin sila? Ito po yung katunayan at patunay po na bakit extraordinary yung obedience sila Peter ng nilagyan ng mga disipulo ni Kristo. Kasi hindi po kayang hadlangan ng salita ng tao yung paglilingkod, yung tinatak ng Diyos sa puso at pagkatao nila. Kaya po tayo mga Kristiyano, wag po tayong bastang susuko, basta chinismis lang tayo. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa mga preaching is, laway lang yung puhunan ng tao. Samantala si Kristo, dugo, laman, buto, buhay, inalay sa atin. Tapos because of the laway na puhunan ng tao sa atin, bibitawan agad natin ang Panginoong Hesus. Grabe naman po yun. Laway lang puhunan nila, oh. Sinabihan ka lang nila na, hindi ka marunong, hindi ka magaling, hindi, pangit ka. Hindi, yung pagkakamali mo noon, ganito ka dati. Ganon ginagamit sa atin ng kaaway, yung past natin. Pero bakit ang mga taong hindi nag-alay ng buhay para sa atin, bakit parang mas sumusunod pa tayo sa kanila? Kaya po dapat magkaroon tayo ng extraordinary obedience like the disciple did, like especially to Peter and John dito po sa verse Acts chapter 5. Kaya kung babasahin natin, meron pong dalawang bagay na napaka-importante. Kapag meron po tayong extraordinary obedience, meron pong pwedeng mangyari natin. Basahin po natin na Acts chapter 17. Basahin ko po verse 18. Acts chapter 5, verse 17 to 18. Sabi rito, the high priest and his officials who were Sadducees were filled with jealousy. Oy! Kaya pala, verse 18, they arrested the apostle and put them in the public jail. Yung chapter 4, kinustody na sila. Pinalaya. O dahil makulit kayo ulit, nagpe-preach pa rin kayo, ikukulong na namin kayo. That's chapter 5. Nanahin mo yun, no? Kinustody sila sa chapter 4, pinalaya, sa chapter 5, hinuli na naman sila, kinulong. Di ba po? Grabe, no? Grabe yung epekto ng Acts chapter 2, yung Holy Spirit sa kanila. Kaya po siya sumusunod, yung power, Sa Acts chapter 5, verse 26, basahin ko po ulit, The captain went with his temple guards and arrested the apostle, but without violence. For they were afraid. Sabi dito, the people would stone him. Then they brought the apostle before the high council, where the high priest confronted them. We gave you strict orders never again to teach in this man's name. Grabe, no? Saan po tayo pwedeng palayain? Ano po ang epekto nitong extraordinary obedience natin? Kapag totoo tayo sumusunod, walang takot. Sabi nga nila, tayo ay manggagawang walang hiya, sabi ni Paul. Walang hiya, ano? Manggagawang walang hiya. Talagang hindi po walang hiya, iba po yung walang hiya. Marami po kasi maglilingkod ngayon yung walang hiya talaga eh. Yung walang hiya po hindi po walang hiya. Sabi po dito,
is we have the freedom from oppressions. Pag sinabi po nating oppression, ito po yung situation in which people are governed in an unfair and cruel way. Ito po prevented from having the opportunities and freedom. So ibig sabihin po, pinapakialaman nila, hinahadlangan nila itong mga opportunity para opportunity na parang merong paglaya na merong mangyayari doon sa mga tao. Oppress. Ino-oppress nila sino? Sila Peter. Hinahadlangan nila. Pinipigilan nila, palalayain tayo ng ating paglilingkod sa Panginoon sa mga oppression. Palalayain tayo sa oppression. Number 1, ano yung po isang oppression na pinakita po dito saan tayo palalayain? Ano po yung isang oppression? Ang sabi sa verse 17, they feel filled with jealousy. Hindi po yung bintana, jealousy po yon. Jealousy. In New King James Version, ang sabi po rito, they will filled with indignation. Alam niyo po, indignation? Teka, yung mga taong feeling nila, tinapakan natin yung dignidad nila, yung mga taong tawag dito, nagseselos, yung mga taong feeling self-entitled na dapat kami yung nagtuturo dapat kami yung nandyan, hindi dapat kayo, wala kayong pinag-aralan hindi kayo nakatapos ng graduate, hindi kayo nakapag-Bible school, bakit kayo ang nagtuturo? Ganyan yung mga utak nila. O kaya, pakinggan nyo po pwedeng ito po ay mga pwede ito po yung mga leaders that who are feeling entitled but in reality, they are self-entitled. Una-una, sabi po rito, interpersonal. Ang isang oppression po na pwedeng tumira sa ating interpersonal. Ano po yung interpersonal? Yung pwedeng, hindi, kami dapat dyan Sino ba to? Sino ba yung nagtuturo sa amin na yan? Mas matagal na kami Kristiyano dyan Sino ba yan? Bakit ba yan Bakit nagtuturo sa amin na pagsunod? Sino ba to? Tingnan nyo po ito nagseselos sila kasi bakit? Kasi feeling nila mas magaling yung nagsasalita sa kanila. Kasi feeling nila dapat kami yung nakakahakot ng palakpakan. Kami yung nakakahakot ng glory. Dapat hindi yan. Ganun yung pakiramdam nila. Ingat po tayo dyan mga nakikinig po, listener. Pakabay pakiramdam na tayong ganon. At sino ang nakaramdam na selos? Sadduceo. Kaya wag po tayo magiging Sadduceo. Sadducismo ang nakaramdam, hindi po disipulo. Listen to this. Kapag meron na tayong paramdam natin na nagsiselos na tayo doon sa mga taong feeling natin na sila yung magaling, matakot na tayo. Baka Sadduceo na tayo. Hindi na tayo disipulo. Magkaiba po ang Sadduceo. Ang Sadduceo, seloso. Ang mga disipulo ay seryoso. Ulitin ko ang Sadduceo, seloso, ang disipulo ay seryoso. Kasi hindi sila magpapipigilan Kahit magselos kayo, basta tuturo namin si Lord. At ito po pakinggan nyo po ang mga Sadduceo at yung mga feeling self-entitled na tao. Pakinggan nyo po in verse 33 sabi nila, when they heard this, the high council was furious and decided to kill them. Grabe! Yung nasa isip na nila, pababagsakin ko tong taong to. Hahanapin ko yung pagkakamali nito. Hahanapin ko yung past life nito. Gagamitin ko sa kanya para di na to makapag-preach. Alam niyo kaninong mindset yon? Kay Satanas. Sa demonyo po ang mindset na ganun. Kasi po, si Satanas po, ang alam lang niya yung past life natin. Ang alam ni Lord, present at future natin. Kaya pag meron tayong mindset na feeling nagsiselos tayo at gusto natin siyang pabagsakin, itong mga pastors, leaders na to, na talagang nagpapabago at nag-aayos ng buhay, pwedeng Sadduceo ang buhay natin, kaya po nagiging nagamit-gamit na tayo sa gawa ng kaaway. Yung po ang unang-unang
palalayain tayo ng Panginoon. Tandaan niyo po, ang pagsunod sa Panginoon ay dapat hindi po tayo nagiging seloso. Hindi po tayo matitisurin. At totoong sumusunod kay Lord, dapat po yan nagpapatuloy. Hindi po nakikinig sa mga sinasabi ng kung sino-sino na humahadlang para po maglingkod tayo sa Panginoon. Lagi po sinasabi sa mga tinuturuan ko po, pag malinaw sa iyo na yan ay pinapagawa sa iyo ng Lord, huwag kang matakot kasi sasamahan ka ng Diyos. Matakot, tuloy mo lang yan. At ito po pangalawa, interpersonal. Ito po hindi lang interpersonal, tayo palalayain ng Panginoon. Palalayain din tayo sa pangalawa, sabi rito, we gave you strict orders, never again. In from verse 4, sinabihan na sila na wag. Ngayon na naman, sinabihan na naman sila, never again. Pangalawa is ideological. Palalayain tayo ng Panginoon sa ideological. Pag sabi ideological, hindi. Ito lang meron kami. Ito idea namin. Huwag niyo akong pakikialam. Pag sinabi namin ito na. Huwag kang magtuturo ng kung ano-ano. Ito alam namin eh. Alam niyo po yung mga ganon? Yung mga ganong klaseng preacher? Hindi, di mo kami pwedeng turuan. Ito ang alam namin. Ito ang tamang alam namin. Tama po ba na yun na sinasabi ng word ni Lord? Bakit? Yun lang yung alam natin. Pero yung iba, yung alam ng Diyos. Kumbaga sa hermeneutics, kumbaga yan ay tinatawag nating eisegesis lang, hindi sa exegesis. Baka hinuhugot lang natin yung word ni Lord, ay nilalagay natin yung idea natin sa salita ng Panginoon. Baka yun lang yung alam natin. Ideological tayo eh. Ito lang yung alam ko. Ito yung alam ko, wag mo akong turuan. Mas magaling ako sa'yo. Yung mga ganun pong salita eh. No? Kumbaga, in Tagalog, sorry for the word, yabang. Pag meron na po tayong ganong nararamdaman, ibig sabihin, hindi na po talaga tayo sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. Sa sinasabi na ng nararamdaman natin. Sa sinasabi na ng idea natin. Sa sinasabi na ng mga natutunan natin. Kaya listen po, ang taong mapagkumbaba, listener po yan. Ang taong mapagkumbaba, follower po yan. Obedient po yan. Pakinggan nyo po lagi ito. Pakinggan nyo po kung manonood po kayo o magbabasa po kayo ng mga kwento ng mga successful people. Sabi lang naman nila, sinunod lang naman namin yung sinabi ng mentor namin kaya kami nandito ngayon. Inalis na nila yung idea nila. Hindi naman po pinabayaan na. Nandun pa rin po Ang sinasabi lang po dito, ng tinuturo po dito, yung idea kasi ng mga Saduceo, sablay. Pag sablay na yung iniisip natin at hindi na nag-glory si Lord, glory to me na, alisin na po natin. Pag glory to the Lord, yan po ang isip natin. Yun po yung pangalawang oppression. Pangatlo po, ang sabi rito, we gave you strict orders never again to teach in this man's name, he said. Sabi po nila. Instead, you have filled all Jerusalem with your teaching about Him. Kanino pong name? Kay Jesus. Pangatlo, institutional. Pag sinabi niyo pong institutional, ito na po yan. Marami pong mga Kristyano ganito, sistema na namin. Ito na ang sistema namin. Kumbaga, kinagawian na namin to. Bakit namin ituturo si Jesus? Ang mayroong hawak lang namin is book ni Moises. Yan lang meron kami. Ginagawi. Alam niyo po yun? Meron na kaming sistema. Meron na kaming binabasa amin. Ang ituturo lang namin si Moises. Kaya nga sabi nila, di ba? Kami ay disipulo ni Moises. Si Jesus. Si Jesus. Oy, kaya pag may nagsasabi niya, hindi, mamamatay kaming ganito, pinanganak kaming ganito, mabubuhay kaming ganito. Ay, ang bigat nun. Marami po kayo naririnig na ganyan, wala na po akong babanggitin ha. Mamaya po may masagasaan tayo ha. Pinanganak na kaming ganito na ang relihiyon namin, mamamatay na po kaming ganito ang relihiyon namin. Grabe! Grabe, no?
Hindi po natin pinakita tayo. Baka ito yung magpabago ng buhay ko. Institutional eh. Ito na sinasabi ng institution namin. Walang pwedeng pumasok. Ito na kami. Ang ganda po, no? Ganun yung mga Saduceo. Ito na kami. Ay, mga pastors, leader. Baka gusto na mag-penetrate ni Lord sa churches nyo. Ayaw nyo lang pagbigyan. Kasi bakit? Institutional na yata yung church nyo. Baka gusto na mag-penetrate ang kilos ng banal na espiritu. Pero pinipigilan natin. Kasi bakit? Ganito na kami. Pastor, wala na. Ganito na kami. Bawal na ay pumasok ang ibang tao, bagay. Ano tayo susunod kung gano'n na ang idea natin? Maglilingkod ng tama kung gano'n na ang idea natin. Di, pastor, may sistema na kami. Bawal kami magturo ng iba. Sabi ng pastor namin, ito lang daw dapat. Pinag-aralan po ba natin mabuti? Minsan aral-aral din po tayong mga tagapakinig. Baka mali-mali naman po minsan yung turo sa atin. Meron po isang preacher na napakinggan, sabi niya, don't just listen to my preaching. Don't just write my preaching. Study it for yourself. Sabi po niya. Hindi po nun. Kasi po, kami po mga pastors, hindi naman po ganun kami ka-perfecto. Hindi po laging tama kami. Minsan may tama din po kami minsan. Di po, minsan po di po porkit binaba, okay na. Pag-aralan din po natin mabuti. Kasi po tandaan niyo po, ang best preaching, it's personal experience. Paano natin ituturo ng tama yung pinakinggan natin kung hindi naman talaga natin naranasan? Ang hirap po mag-share ng testimony kung hindi mo naman po testimony. Ang hirap po nun. Promise, hindi nyo po kayang ilaban ang hindi nyo po naranasan. Ang hirap po ipagtanggol kung hindi mo naman po talaga naranasan. Kaya nga si Paul po, ang tapang nila, itong mga disipulo ni Kristo, ang tapang nila ilaban. Kasi bakit po? Naranasan kasi nila si Kristo. Kaya po ang tapang nila, kaya hindi sila nakabase sa tatlong bagay na ito. Hindi kami nakabase sa nararamdaman namin. Hindi kami nababase sa naiisip ng namin. Hindi kami bumabase doon sa binabaalang sa amin. Bagkus, bumabase kami sa totoong naranasan namin. Kaya po mga kapatid, yung po yung unang-una. Pag tayo po ay merong extraordinary obedience, lahat po ng yabang, lahat po ng feeling natin, natutunan natin, aalisin po ng Lord yan. Kasi malinaw po sa atin, susunod tayo sa Panginoon. Ang hirap po, marami pong churches ngayon, gustong pumunta ng langit, di naman po pang langit yung galawan po nila. Hirap po nun. Yung sabi, gusto namin pumunta sa langit, Lord, tapos hindi sinusunod si Jesus. Si Jesus nga yung papuntang langit. Tapos natin sundin. Ang labo po. Kaya po sundin po natin kung sino po ang nakarating sa langit, yung po ang susunod natin. Ano po? Pangalawa, sabi po dito sa Acts chapter 19 verse 25. But an angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail. Grabe. Dumating yung, sabi ko po kanina, di ba? Kapag yan ay malinaw na pinapagawa sa atin ng Panginoon, sundin mo lang kasi ipagtatanggol ka ng Panginoon. Sabi rito, but an angel, nakulong na sila, kinulong na po sila, but an angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail, and brought them out. Sila po ba ang nag-alis sa kanila doon? Hindi. The angel of the Lord brought them out. And then he told them, go. The word, go to the temple, give the people this message of life. So at daybreak, the apostle entered the temple and they were told, ang daming command, no? It immediately began teaching. In verse 22, basahin ko, but when the temple guards went to the jail, the men were gone. Grabe, no? Dumating yung temple guards, wala na yung mga tao. Ang sabi rito, so they returned to the council reporter, the jail was secured, lock, with the guards standing outside. But when we opened the gates, no one was there. Verse 24, when the captain of the temple guard and the leading priest heard this, they were perplexed, wondering where would all the end. At ito po sa 25,
Then someone arrived with starting news. The men you put in jail are standing in the temple teaching the people. Kaya po ang ano po natin, pangalawa, unang-una, freedom from oppression. Pangalawa, we have the fearless obligation. Pag pinalaya, lagi po sinasabi, pag malinaw po sa atin na tayo po ay pinalaya na ng Panginoong Hesus, dapat hindi ka na natatakot sa gawa ng kaaway. Dapat hindi tayo natatakot tupin yung obligasyon na pinapautos sa atin ng Panginoong Hesus. Dapat hindi po tayo natatakot dun. Don't let your freedom be put into waste. Lagi ko po sinasabi yun, huwag po nating hayaan itong kalayaan na meron tayo na binigay sa atin ng Panginoong Hesus ay masayang na lang at mamano natin, mapaliwan na. Yun po eh. Kaya po we must have the fearless obligation. Ang fearless obligation po, ito po yung compelling sense of duty or responsibility that faced with courage and without hesitation. Even the presence of fear or danger. Ang fearless obligation po, pag tayo ay mayroong extraordinary obedience, we have this fearless obligation. So kahit anong hadlang, hindi tayo mapipigilan. Para po yung sinasabi ng pag-ibig, no? Ang parang pag-ibig daw po ay parang hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Dapat ganito tayo eh. Ganito tayo dapat maglingkod sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na gawin mo, huwag kang matatakot. Sabi ko po kanina in chapter 4, pinut na sila sa custody. Dahil na hindi sila natatakot because when the Holy Spirit came to them, in chapter 2, baging sa chapter 5, even kinulong sila, hindi sila natatakot. Why? Because they received the power. They received this boldness. Ba't kami matatakot? Eh, nandito na yung kapangyarihan na binigay sa amin ng Panginoong Hesus. Nandito na yung power. Ba't tayo matatakot? Baka tayo pa rin po ang nasusunod. Hindi na po ang Panginoon sa buhay. Baka tayo natatakot na tupdin yung kalooban ng Diyos. Kasi baka hindi naman talaga tayo. Baka hindi naman talaga ang Panginoong Hesus ang nagpo-produce ng tapang sa atin. Baka naman hindi yung na-receive natin banal na Espiritu ang nagpo-produce ng tapang sa atin, ng power sa atin. Baka naman, sarili lang natin. Babalik na naman tayo sa umpisa. Meron na namang oppression. Kaya kapag tayo ay pinalaya na ng Panginoon, we must have this fearless obligation. God freed us from all oppression. We must have this fearless obligation. Kasi why? Having this fearless obligation, we have what? Received the protection. Ang protection po na ito ay hindi po galing kahit kanino. Hindi po galing sa presidente, hindi po galing sa NATO, hindi po galing sa China o kay Trump, hindi po galing sa barangay Tano Diyos, sa pamilya at sa magulang natin. Hindi po. Ang protection po nito, gaya po na sinabi ko sa verse 19 kanina, but an angel of the Lord. Grabe. Anghel po ng Panginoon, ng Panginoon. Hindi po kahit kaninong proteksyon ang matatanggap natin kapag wala tayong takot na sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi po proteksyon ng kahit kanino ang matatanggap natin. Proteksyon na galing po sa Panginoon. Kaya huwag po tayong matatakot mag-share. Huwag po tayong matatakot maglingkod. Kahit mayroong fear, kahit may danger, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Why? Because the Lord protected me. Ang sarap pakinggan mo. But the angel of the Lord came. Hindi lang po dumating ang tulong. Ang tulong din mismo ang nagbukas ng opportunity at nagdala sa kanila
doon sa opportunity. Bakit tayo matatakot maglingkod sa Panginoon? Kung yung pinaglilingkuran natin, yung sinusunod natin, nagpapalaya, nagbubukas, at nagdadala. Ang ganda po pakinggan yan. Pangalawa, ano po, pag meron tayong fearless obligation, sabi sa verse 9, but if it's from God, ang sabi po dito ni Gamaliel, okay, sabi po dyan, in verse 39, basahin ko po sabi po dyan is, kung babasahin nyo po dyan, sabi po ni Gamaliel, but if it's from God, you will not be able to overthrow them. You may even find yourself fighting against God. From Gamaliel na to teacher ng grabe. Sabi ko, kung yan ay sa Diyos, hindi nyo kaya yan pigilan. At pag yan pinigilan nyo, sabi niya, kinakalaban nyo mismo ang Diyos. Grabe. Bigat, no? Even yung teacher nila, no, yung mga pumipigil sa mga, ang nagsabi sa kanila, kapag yan ay sa Diyos, I tell you, listen to this, mga Christians, mga leaders, kapag yan ay sa Diyos, pagka kayo kinalaban ng tao, hindi kayo yung kinakalaban nila, kundi ang Diyos. Sabi naman po yun you are not fighting against them, you are fighting against God. Pag malinaw sa'yo, na tayo ay nagdidingkod, sumusunod ng tama sa Panginoon, walang takot na sumusunod, ang kalaban nila, ang Panginoon. Kaya number 2, una, protection, pangalawa, priority. Kapag ang fearless obligation, dapat malinaw sa iyo, pinotektahan ako ng Panginoon. So dapat alam mo na ikaw din ay priority din ng Panginoon. Pag malinaw sa iyo na sumusunod ka sa Lord, walang takot na magsunod sa Lord, malinaw dapat sa iyo, ikaw rin ay priority. Nakatingin sa iyo ang Panginoon. Kaya nga lagi po sinasabi, kapag walang oppression, ang mga preacher, matakot ka na. Baka mali na ang paglilingkod mo kasi hindi na natatakot ang demonyo sa iyo. Listen to this, mga leaders, mga pastors, may mga title. Hindi po takot ang demonyo sa titulo. Ang demonyo takot saan? Doon sa mga sumusunod kay Kristo ng tama. Kaya doon po siya nasa-shaken. Hindi po siya tatakot. Bishop ka, pastors ka, deacons ka, apostle ka, evangelist ka. Hindi siya takot dyan. Kapag sumusunod tayo ng tama sa Panginoon, doon na nangingialam ang demonyo sa atin. Bakit? Teka, lumalayo na to sa akin Friend ko to, hindi pwedeng lumayo to. Kaya po, huwag tayong matatakot. Kasi kung priority tayo ng Panginoon, priority ka na rin ng demonyo. Kaya huwag ka rin matatakot. I tell you again, those who obey the Lord, palalayain ka sa oppression, magiging matapang ka sa obligation. Ito po, listen to this. Verse chapter 4. The last text sabi rito. Pinalaya na sila. 41, 42 sabi ron, the apostle left the high council rejoicing that God had counted them worthy. The apostle left with the high council of they are rejoicing. Merong pag-oppress, merong pagtunggawa ng tungkulin. Tingnan niyo po sa dulo, they are rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace from the name of Jesus. They are counted worthy. 42, and every day in the temple and from house to house, they continue to teach and preach the message. This message, Jesus, the Messiah. Kaya po mga kapatid, listen to this, ang taong totoong sumusunod sa Panginoon, may hirap, may sakit, may pagod, labanan mo lang, sumunod ka lang, gawin mo ng tungkulin na maayos at tama. Yung verse 41, makakamtan natin, we will be counted as worthy.
Kaya po, maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. Mananalangin po ba? Yes po. Lahat tayo po manalangin, pikit po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na kahit anong hirap na nararanasan namin, Lord, still maglilingkod kami sa iyo. Kahit dumaan man, Panginoon, ng gutom, kahit dumaan ng kasaganan, katulad ng sinabi ni Apostle Paul, Lord, naranasan kong maging masagana, naranasan ko ring maghirap. Pero sabi ni Apostle Paul, magpapatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng puso, tapang katulad ng mga disipulo na maglingkod, na masumunod ng tama po sa inyong kalooban. As I end, Panginoon, itong pong turo na to, Lord. Ingatan mo kami lahat, bigyan mo pa kami ng pusong mapagkumbaba at pusong teachable, Panginoon. Kaya muli, maraming salamat sa iyong banal na Espiritu sa turo na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Pero alam mo, Pastor Michael, bago ka umalis, meron talagang mga pastor ganyan o Kristiyano, sabihin na lang natin in general, na ginagamit ang salita ng Diyos para sa sariling anong tawag dito? Kapakanan, di ba? Yan ang parang ginagawa nila, naka-image ang Panginoon, nandiyan naka-display, pero yung sarili ang pinupuri. Ano? May ganyan eh. Tama yung nabanggit mo kanina na kapag ito ay gawa ng tao, asahan mo babaksak ito. Pero kapag ito ay kagustuhan ng Panginoon, kahit harangan mo ng sibat ito, hindi mo maitutumba kahit ano ka, kahit sino ka. May nakita na akong ganyan, nagbablog. Ginawa niya yan na dahil ano yung sabi mo? Dahil sa inggit. Dahil sa yung gustong sumikat. Yabang. Yung mga ganun, yung mga yabang, para makilala siya ng tao, dapat ang makikilala yung Panginoon. Dapat tayo sa likod lang tayo eh. Si Lord ang nasa harap eh. May kilala akong ganyan na nagbablog siya. Ilan ba yung niya? 3 ata o 4 yung mga binablog niya na talagang para kay Lord daw, pero sinong sumisikat? Siya ang sumisikat eh. Mas kilala na po sila kaysa kay Jesus. Ay nakapagtataka nito, ang taas pa ng kanyang rating, yung viewer niya. Sabi ko, paano nangyari tumaas ang viewer nito? Nung malaman ko, bumibili pala ng mga viewer. Meron kasing nabibiling yung para yung points mo tumataas. Parang gano'n, Hindi ko alam, pero meron ako nabasang gano'n na pwede kang bumili ng para yung YouTube viewer mo mataas, yung mga subscriber mo tumataas. Ganun ang ginagawa niya. Pero wala tayong pinatutungon, kundi tayo lamang ay nanggigising na mga katulad din natin na naniniwala sa Panginoon na sana tunay, totoo ang ating hangarin na ang paglilingkod sa Panginoon ay obedience, yung extra obedience. Yan ang kinakailangan. Hindi yung fake. Yung fake. Ako'y galit na galit sa ganun tao na yabang pero kala ko sino magsalita pero bulok pala. Doon mo malalaman. Nawawala kasi yung respeto mo eh. Kasi di ba ang tingin mo sa kanya napakataas, kagalang-galang kasi siya ay isang alagad ng Panginoon o manlilingkod ng Panginoon. Pero sa totoo pala niyang ugali na nung madiscover mo at sa mga karamihan ng mga tao, iba pala yung kanyang motibo. Amen. Iba yun ang nakakatakot sa lahat. At alam ng Panginoon lahat ng motibo natin. Kahit dito sa iRadio, hindi tayo pwede magsalita ng tapos dito dahil ang kalooban natin dito, ang Panginoon nakakaalam kung anong tunay nating hangarin. 6 na taon na tayo sa serbisyo rito. Hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin tayo. Salamat sa Panginoon. At tayo hanggang ngayon nandito pa rin. Pero naniniwala ako isang araw ko talagang hindi na ako magpapatuloy sa programang ito. Ito ay kagustuhan ng ating Panginoon. Amen. Pero merong mga taong talagang tumayo agad sa pulpito pagkatapos hindi nagtagal. Wala na. Hindi na sila nagpakita uli. At palipat-lipat na lang sila ng church kung saan sila napupunta. Hindi ba? Yan ay isang katibayan na ang isang tao, kung talagang obedience ka talaga, totoong masunurin ka talagang tunay, legit ang iyong hangarin para maglingkod sa Panginoon. Init na init ka talaga. At hindi ka nakakaramdam ng pagod. Pero kapag ka
para sa sarili mong kapakanan ang gusto mo, ay maniwala ka, hindi magtatagal ito. Pastor Yes, tama Michael, po. maraming salamat sa iyo. Nako, napakaganda ng topic mo. Ako kaninang nanggagalaiti yung tenga ko. Pagka namin naririnig akong ganyan na mga leaders at saka mga Kristiyano katulad natin na wag naman sana, no? Sana magising naman tayo na ang paglilingkod sa Panginoon ay tunay. Dahil alam ng Yes, Panginoon ng ating kalooban eh. Kung totoong siyang magja-judge sa atin eh. Kung tunay ka talaga naglilingkod o ginagamit mo lang ang pangalan ng Panginoon para sa Yes, iyo po. kapakanan. Yan ang nakakatakot doon. Pastor Michael, maraming salamat sa iyo at sana ay makasama ka namin muli. God bless po. Thank you po. God bless po. Salamat po. Opo. Ay, paalam. Pastor Michael Narvates, maraming salamat sa inyo bahagi ng itong araw na ito. Ang ganda talaga ng topic na ito. No? Totoo po yung guys yung sinasabi ko. Matagal ko nang nakikitang ganyan. O may napupunaw mga tao. Pero mahirap kasi magbulag-bulagan eh. Mahirap na magbingi-bingihan kayo. Kailangan i-voice out mo rin. Tayo po sa iRadio Talk tayo. Talk Radio tayo at wala po tayong tinuturo o na pangalan o meron tayong pangalan o meron tayong pinatutunguhan ng hindi po. In general po ang atin, bato-bato sa langit, tamal, huwag magagalit. Kaya ang Panginoon ang bahala sa inyo kung tunay o nasasaktan kayo sa sinasabi ng mga ating mga guest pastors dito. Well, maraming salamat po sa inyo. Weekend na naman. Ang bilis ng panahon. Nakakadalawang linggo na ako nakasurvive. 2 linggo pa. Naku, tagal. Ang hirap ng buhay ko talaga. Oo, paano kaya ako kakain, makakasurvive pa kaya ako ng 2 linggo? pero gano'n talaga. Tiis-tiis. Si Ma'am si naman ay kapiling ninyo dyan. At ako naman dito ay nag-iipon pa rin tayo para sa gano'n. Sa susunod nating pagbabalik, magkakasama-sama tayo muli. Ako po si Ramon Pasco with Ma'am Shi. Good night and God bless and happy weekend sa inyong lahat. Enjoy at sa pagsasama ninyo kay Ma'am Shi. God bless. Tandaan po natin, laging magpuri. Lingkod para sa sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.